Mr. Espinosa, dito po. Yes. Mr. Espinosa, magandang hapon po sa inyo. Tama po ba yung narinig ko na nag-file po kayo ng COC for mayor ng Albuera Leyte? Yes po. Mr. Chair. Bakit niyo po naisipan na ngayon lumabas o magsabi ng katotohanan, lalong-lalo na rito sa Quadcom? Siyempre, panahon ng eleksyon ngayon. Baka naman po mamaya isipin na ginagawa niyo ito para sa election campaign o sa media mileage. Ginagawa ko to na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami ng lumutang na mga biktima sa EGK na marami ng naglakas na loob na isiniwalat ang mga hinanaing nila sa pangyayari ng patayan sa ating bansa, sa EGK. Yun ang nag-udyok sa akin kung bakit ako lumutang dito sa Quadcom. Walang halong politika po ito. Okay, Mr. Espinosa, kasi gusto lang po nating siguraduhin na ang iyong motibo maayos at nararapat. Ang hangad ko at ang purpose ng aking paglutang dito, hindi politika, kundi ang hustisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Mr. Espinosa, bakit naman po parang ang sobrang malas po ninyo ng inyong pamilya? Ano po ba ang naging motibo para ilagay ang inyong pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte nung kapanahunan na tumakbo ang papa ko. Tingin mo yun ang naging dahilan, Mr. Chair? Sa tingin ko, yun ang dahilan. Kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya, ganon din ang nangyari. Mr. Chair, may nabanggit ka na abogado ng tatay nyo nung humingi siya ng tulong dahil nasama siya sa listahan ng dating Pangulong Presidente Duterte. Sabi nyo, kinonsulta ninyo ay isang Attorney John Ungab. Tama po ba? Tama po. Ito po ba yung Attorney John Ungab na pinatay noong February 20, 2018? Saan napatay po? Sa Cebu. Sa Cebu po. Pinatay po ba ito? Yan po. Tama po yan. At yung piskal, si Mary Ann Castro, siya rin ba yung Mary Ann Castro na pinatay noong January 17, 2019? Opo. Thank you. Lahat ng tumulong sa amin, pinapatay. Pati si Attorney Bato, may isa pa na abogado na pinatay din sa Tacloban. Sinong attorney ba to ito? Ay, Kasi baka mamaya magkaroon tayo ng confusion eh. Rogelio Bato. Family name niya ay Bato. Pinatay din sa Tacloban. Sino tingin mo nagpapatay sa kanya? Siguro nasa matataas na pwesto yun. Okay. Kasi ipinagtanggol ang karapatan namin. Gusto nilang wala sigurong magtanggol sa amin. Kaya lahat ng tumulong sa amin, patay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong sa Commission on Human Rights, Mr. Chair? Please proceed. Sa Commission on Human Rights, meron bang mga na-file sa inyong kaso na sa EJK noong panahon ng drug war sa inyong komisyon? Assalamualaikum po, Honorable Chairman, and to the honorable members of the committee. Yes, Your Honor, there were EJK cases filed before the Commission on Human Rights, 2016 to 2022. Pwede po bang makahingi ng description ng mga kasong na-file sa inyo regarding sa EJK? Yes, Your Honor.
Noong nakaraang komisyon po, Commission on Bank 5th, meron pong inilabas ang komisyon na report on investigated killings in relation to the illegal drug campaign. Nilabas po ito noong April 2022 ng huling komisyon ng Commission on Human Rights. Ang mga datos po, base po sa records namin, Your Honor, ay, allow me to check my file, sir. Mula noong July 1, 2016 to June 30, 2022, meron po kaming kaso na naitala o na-file sa Commission on Human Rights na may total na 3,937 cases of EJK-related incidents. Ang number of victims po sa mga kasong ito, drug-related cases rather, Your Honor, number of cases again is 3,937. Ang number po ng biktima ay 4,575. Ang mga lalaking biktima po ay 4,453. Ang babaeng biktima po ay 122. May mga kabataan din po, 29, no? Minor de edad. Base rin po sa aming datos sa mga cases na na-file nung panahon na iyon, ang killed in law enforcement operations ay 2,233 at yung unidentified assailants ay 1,704 po, Your Honor. If I may, just a short Okay. follow-up question dun sa tinong ni ano. Doon ho sa mga na-file ng kaso, Commissioner, ilan ho ang membro ng PNP? Ito po, Your Honor, yung datos po namin, allow me to clarify respectfully, Your Honor. Ito po ay final po ng mga biktima or motu proprio nung nakaraang komisyon. Wala po kaming exact na datos, but we can allow us to submit later on kung ilan po yung mga na-involve na security officials or officers that are accused. Iba-iba pong personalidad, Your Honor. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Please Chair. Madam Dumarpa, ano po ang naging aksyon ng ng komisyon relating sa EJK report na iyong mga binanggit? Ano yung naging resulta ng inyong aksyon? Honorable Chair, nung nilabas po ito noong Abril 2022, ang report na po ito ay nakarating sa lahat ng concerned government offices kasi kasama po sa report na ito ang mga rekomendasyon doon sa mga affected government offices. Ano yung mga naging recommendation ninyo? If you will allow me, Your Honor, I will read from the report itself. Recommendations, 1, medyo mahaba-haba lang po, but if... Yung gist na lang ng Yes, Your Honor. We have recommendations to the Office of the President. Meron din pong naging recommendation ang komisyon to the Philippine National Police. Meron din pong naging rekomendasyon patungkol sa DILG or Department of Interior and Local Government. Nagkaroon din po ng rekomendasyon patungkol sa Department of Justice. Ano yung naging recommendation ninyo? In gist lang, ano yung naging recommendation ninyo? In general, Your Honor, the recommendation was, if I may read from the executive summary of the report in 2022. Overall, the CHR finds that the government has failed in its obligation to respect and protect the human rights of every citizen, in particular victims of drug-related killings. It has encouraged a culture of impunity that shields perpetrators from being held to account. It must be emphasized that the CHR supports campaigns to combat the effects and proliferation of dangerous drugs. But it reminds the state that such measures must be coupled with a strong drive to promote due process, equal protection, full accountability, and the rule of law, thus fulfilling its fundamental duty to uphold the rights and dignity of all, Your Honor.